1,000,000 ang halaga ng dugo ni Zubari, pero mas mababa pa sa aso ang turing sa kanya. Habang humihigop ng mamahaling alak si Enisishi sa ilalim ng mga kristal na chandelier, isang bata ang nanginginig sa gutom sa loob ng madilim na kabinet. Huwag kang iiyak dahil walang makakarinig sa'yo. Bulong ng kalupitan. Pero ang bawat luhang pumatak sa sahig ay may bilang. Handa ka na bang saksihan ang pagbagsak ng isang reyna ng kasinungalingan? Ito ang kwento ng isang batang pinagnakawan ng bukas at ang mga aninong magbabangon para sa katarungan. Wala ka talagang silbi. Simpleng pag-abot lang ng baso, tatapunan mo pa ang sapatos ko. Alam mo bang mas mahal pa ang balat nito kaysa sa buhay mong hampas lupa ka? Ang maliliit at nanginginig na mga kamay ng 8 taong gulang na si Zubari ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng sarili niyang damit. Pilit niyang pinupunasan ng mantsa sa mamahaling sapatos ni Enisishi gamit ang kanyang manipis at punit-punit na kamisa. Ginawa niya lamang iyon dahil narinig niya itong dumaing ng pagod mula sa trabaho. Kaya nagmamadali siyang kumuha ng malamig na tubig upang maging isang mabuti at maalalahaning anak. Ngunit ang kapalit ng kanyang inosenteng malasakit ay isang malupit na sumbat na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Tila may nakabara sa kanyang lalamunan na isang makapal at mapait na tinik. Namamanhid ang kanyang mga tuhod sa lamig ng marmol na sahig dahil sa matagal na pagkaluhod. Hindi siya pwedeng umiyak. Bawal umiyak sa harapan ng babaeng kumupkop sa kanya. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang kalawangin at maalat na dugo. Pilit nilulunok ang bawat hikbi na nagbabantang kumawala sa kanyang manipis na dibdib. Ang paligid ay nagiging malabo. Ang naglalakihang kristal sa kisame ay tila mga matang mapanghusga na nakatitig sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Sa kaibuturan ng kanyang murang isipan, isang tanong ang patuloy na umuugat na parang lason. Bakit kailangang maging ganito kasakit ang humingi ng kapiranggot na pagmamahal? Tingnan mo nga ang sarili mo. Dumi. That's exactly what you are. Dumi sa pamamahay ko. Kung hindi lang dahil sa awa ko, matagal na kitang pinabulok sa kalsada kung saan ka nararapat. Kaya umayos ka. May mahalagang gala mamaya para sa Charity Foundation at ayokong makita ang pagmumukha mo na paggalagala rito. Ang mga yabag ng matutulis na takong ay unti-unting lumayo. Ang bawat pagtama ng sapatos sa sahig ay tila mga martilyong nagbabaon ng pako sa pagkatao ng bata. Naiwan si Zubari na mag-isang nakayuko sa gitna ng malawak at marangyang salas. Mula sa magarbong bulwagan, kinaladkad niya ang kanyang mabigat na katawan patungo sa pinakasulok ng mansyon. Ang ilalim ng hagdanan, ang kanyang mundo. Isang masikip at maalikabok na kabinet kung saan nakatago ang mga lumang walis at sirang kagamitan. Bago pa man siya makapasok ng tuluyan upang magtago, isang malamig at magaspang na kamay ang dumaklot sa kanyang balikat. Pabalya siyang itinulak sa loob ng madilim na espasyo. Wag na wag kang lalabas dyan habang wala ako. Bawal kang kumain hanggat hindi ako bumabalik kinabukasan. Naiintindihan mo? Ang mabigat na pinto ng kabinet ay sumara. Ang pag-ikot ng bakal na susi mula sa labas ay ang pamilyar na hudyat ng pagkawala ng kanyang kalayaan. Binalot siya ng ganap na dilim. Ang lamig ng sahig na gawa sa kahoy ay tumatagos sa kanyang namumutlang balat. Napahawak siya sa kanyang tiyan na kanina pa kumikirot dahil sa kawalan ng laman. Hinalungkat niya ang bulsa ng kanyang suot na pantalon at nangapa sa dilim. Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang may makapa siyang isang maliit na piraso ng biskwit na maingat niyang itinago noong nakaraang araw. Isang mumuna para sa iba ay itatapon na. Ngunit para sa kanya ay isang napakahalagang kayamanan na nagdudugtong sa kanyang hininga. Pagkatapos niyang lunukin ang tuyong piraso ng pagkain, idinikit niya ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng kanyang marungis na damit, nakasabit ang isang lumang kwintas na may malamig na palawit.
Hindi niya alam kung ano ang halaga nito, ngunit ito lamang ang tanging bagay na nagpapabilis ng tibok ng puso ni Enisishi sa tuwing aksidente nitong nakikita. Kaya maingat niya itong itinatago, pilit kinakapa tuwing gabi upang maalala ang banayad na amoy ng sampagwita at ang mainit na yakap ng isang babaeng malabo na sa kanyang alaala. Ang kanyang totoong ina, ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang sa kanyang pagtulog ay makakatakas siya sa bangungot ng kanyang realidad. Subalit sa gitna ng katahimikan ng hating gabi, nang ang buong mansyon ay inaakalang walang ibang tao, may mga kakaibang yabag na dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang pinagtataguan. Ang pamilyar at nakakatakot na presensya ay muling bumalot sa hangin. Sa isang maliit na siwang ng pinto, isang pares ng matatalim na mata ang malamig na nakadungaw sa kanya. Ang malamig na titig mula sa makipot na siwang ay naglaho kasabay ng paglayo ng mga pamilyar na yabag. Iniwan si Zubari sa piling ng nag-iisang kaibigan na hindi nang iiwan sa kanya tuwing gabi, ang dilim. Sa loob ng sumunod na 12 oras, ang tanging karamay niya ay ang sariling paghinga at ang patuloy na pag-ikot ng kanyang walang lamang sikmura. Pinilit niyang matulog ng nakabaluktot, yakap-yakap ang sariling mga tuhod upang panatilihing mainit ang kanyang nanginginig na katawan. Pagsapit ng umaga, isang pamilyar at mabagal na kaluskos ang pumutol sa nakakabinging katahimikan. Ang mahinang pag-ikot ng seradura ay nagpapasok ng isang manipis na sinag ng araw. Bumungad ang kulubot, ngunit maamong mukha ni Mang Kanor, ang matandang janitor ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng matinding awa na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang pagod na postura. Mabilis ngunit maingat na inabot ng matanda ang isang supot na papel. Sa loob nito ay may isang piraso ng mainit na pandesal at isang maliit na kahon ng gatas na tsokolate. Inilagay ni Mang Kanor ang kanyang magaspang na hintuturo sa sariling labi. Isang tahimik na pakiusap na huwag gagawa ng anumang ingay upang hindi sila mahuli. Nanginginig na inabot iyon ni Zubari. Ang init ng tinapay sa kanyang palad ay tila isang mahigpit na yakap na matagal na niyang inaasam. Maingat siyang kumagat, ninanamnam ang bawat mumo na tila ba yun na ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Ibinulsa niya ang kalahati ng tinapay, isang gawin ng batang nasanay na laging naghahanda para sa mas matinding gutom bukas. Mula sa kanyang madilim na sulok sa ilalim ng hagdan, tanaw ni Zubari ang pagbaba ni Enisishi. Bit-bit ang isang malaking kahon na binalot sa makintab na asul na papel. Patakbong sumalubong si Cedric, ang tunay na anak ng senyora. Inabot ng bata ang kahon at marahas itong pinunit. "I don't like this color, Mommy. I want the red one." "Bakit ba hindi mo maintindihan?" Inihagis ng bata ang laruang sasakyan na nagkakahalaga ng libu-libong piso patungo sa pader hanggang sa mabasag ang salamin nito. Sa halip na magalit at manigaw gaya ng ginagawa nito kay Zubari, lumuhod si Enisishi at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. "I'm sorry, baby. Mommy will buy the red one later, okay? Please don't stress yourself." Hahalikan pa sana nito ang bata, ngunit pabalya itong umiwas at nagdadabog na bumalik sa kanyang silid. Iniiwan ang mamahaling laruan na sira-sira sa sahig. Sa dilim, mariing napakapit si Zubari sa hawak niyang pandesal. Naisip niya, gaano kaya kasarap ang maging si Cedric, ang magtapon ng mamahaling bagay nang walang dahilan at suklian lamang ng halik at pag-aalala. Kung siya ang nakagawa niyon, marahil ay duguan na ang kanyang likod sa hagupit ng makapal na sinturon ni Enisishi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marahil, talagang may mga batang isinilang para mahalin at may mga batang isinilang para itago sa dilim. Pagsapit ng tanghali na puno ng mga ilaw at malalaking kamera ang mansyon, dumating ang isang sikat na istasyon ng telebisyon upang kapanayamin ang tinaguriang santa ng mga ulila.
Bago pa man dumating ang mga bisita, inutusan na si Zubari na magtago sa pinakadulong bahagi ng maruming kusina upang magkuskos ng mga maitim na kaldero. Hindi siya pwedeng makita. Isa siyang mantsa sa perpektong larawan na nais ipakita ng kanyang kinikilalang ina. It's a calling, really. Hindi madali ang mag-ampon. Ang malambing, puno ng emosyon, at bahagyang lumuluhang boses ni Enisishi ay umaalingaw-ngaw hanggang sa malamig na kusina. Minsan, may mga batang mahirap disiplinahin dahil sa matinding trauma nila sa kalsada. But God gave me this heart. I treat all my foundation kids as my own flesh and blood. Kahit ibigay ko pa ang huling sentimo ko, gagawin ko para sa kanila. Sila ang buhay ko. Bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay parang kumukulong asidong pumapatak sa pandinig ng bata. Tumigil si Zubari sa pagkuskos at tumingin sa kanyang sariling refleksyon sa maruming tubig ng planggana. Payat, dugyot, may mga sariwang pasa sa braso at nakasuot ng damit na 3 taon na niyang ginagamit. Ito ba ang hitsura ng isang batang itinuturing na sariling dugot laman? Gusto niyang sumigaw na lahat ng naririnig nila ay isang malaking kasinungalingan. Ngunit ang takot na muling makulong sa kabinet ng 3 araw ay mas matimbang kaysa sa pag-asang may maniniwala sa isang batang tulad niya. Nang matapos ang marangyang panayam at tuluyang umalis ang mga mamamahayag, nag-iwan ng maraming sobrang pagkain ang mga caterer. Muling naglakad si Mang Kanor patungo sa likod ng bahay. May hawak siyang isang maliit na platitong may hiwa ng tsokolating cake na lihim niyang itinabi. Sumilip siya sa pinto ng kusina at nakita si Zubari na nakasalampak sa sahig, basang-basa ng pawis at tubig. Ngunit bago pa man maiabot ng matanda ang platito, sa nanginginig na mga kamay ng bata, isang nakakapasong boses ang bumasag sa maikling sandali ng kapayapaan. Anong ginagawa mo dyan, matanda? Ang mga matang kanina ay puno ng pekeng luha at habag sa harap ng mga kamera ay ngayon ay nag-aapoy sa matinding pandidiri at galit. Nakatitig ng diretso sa hawak na pagkain ni Mang Kanor. Mabilis na inihulog ni Mang Kanor ang platito sa basurahan, ang malambot at matamis na tsokolating cake ay tuluyang humalo sa mga panis at bulok na tirang pagkain. Yumuko ang matandang janitor. Ang kanyang mga nanginginig na tuhod ay halos bumigay sa sobrang takot. Nililinis ko lang po ang paligid, senyora. Itatapon ko na po sana itong mga tira para hindi langawin. Isang nakakainsultong pag-ismid ang sumilay sa makapal at mapulang labi ni Enisishi. Lumapit siya, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay hindi sapat upang itago ang baho ng kanyang tunay na ugali. Tinapakan niya ang maruming basahan na nasa harapan mismo ni Zubari at inilapit ang kanyang mukha sa matanda. Mabuti naman kung ganoon. Dahil kung malaman kong pinapakain mo ng matamis ang palamuning yan, sisiguraduhin kong hindi lang trabaho mo ang mawawala sa'yo. Baka gusto mong sa kalsada na lang kayo matulog ng may sakit mong asawa. Ang pagbanggit sa asawa ni Mang Kanor ay isang malinaw at malamig na banta. Tumango na lamang ang matanda ng paulit-ulit. Hindi na nagtangkang sulyapan pa ang kaawa-awang bata bago mabilis na lumabas ng kusina. Naiwan si Zubari, muling mag-isa, nakayuko at nakatitig sa basurang lumamon sa nag-iisa sana niyang masarap na pagkain para sa araw na yon. Tumalikod si Enisishi at Akma na sanang aalis nang bigla siyang huminto. Nilingon niya ang bata. Ang kanyang boses, na kanina ay mataas at nagbabanta kay Mang Kanor, ay biglang nagbago. Naging mahina ito, malamig, at may dalang lason na mas nakamamatay kaysa sa pisikal na pananakit. Lumapit siya kay Zubari at pilit na inangat ang baba nito gamit ang dulo ng kanyang mahabang kuko. Alam mo kung bakit kita pinagbabawalan kumain ng matatamis at masasarap na bagay? Umiling si Zubari, ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa matinding takot at kalituhan. Kasi hindi mo deserve. Ang mga salitang yon ay ibinulong ni Enisishi ng may kakaibang nangiti. Isang nanangiti
na tila nasisiyahan sa pagdurog ng isang inosenteng kaluluwa. Naiinggit ka ba kay Cedric? Naiinggit ka dahil lahat ng gusto niya, nakukuha niya? Huwag mong ipagkumpara ang sarili mo sa anak ko. Si Cedric, isinilang mula sa pagmamahal. Ikaw, isinilang ka para sirain ang buhay ng mga taong nasa paligid mo. Pilit na umiwas ng tingin si Zubari, ngunit lalo pang diniinan ni Enizishi ang pagkakahawak sa kanyang panga. Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita. Hindi mo ba alam ang totoo? Hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin ba na naaksidente ang mga magulang mo? Nanlalaki ang mga mata ni Zubari. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, tila gusto nitong kumawala sa kanyang tadyang. Ano ang ibig sabihin ng senyora? Palagi nitong sinasabi na naaksidente ang kanyang ama't ina noong siya ay 4 na taong gulang pa lamang. Hinayaan ka nila, Zubari. Ang boses ni Enizishi ay parang isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang natitirang piraso ng pag-asa sa puso ng bata. Hindi sila naaksidente. Sinadya nilang ihulog ang sasakyan sa bangin. At alam mo kung bakit? Dahil pagod na silang alagaan ka. Dahil ikaw ay isang pabigat, isang malas. Pinili nilang mamatay kaysa makita pa ang pagmumukha mo araw-araw. Tumulo ang unang patak ng luha mula sa mga mata ni Zubari. Hindi. Mahinang daing niya. Mahal po ako ng mama at papa ko. Mahal? Isang nakakabinging tawa ang pinakawalan ni Enizishi. Kung mahal ka nila, bakit ka nila iniwan sa akin? Ako lang, Zubari. Ako lang ang nagtiis na ampunin ka kahit na isa kang sumpa. Kung wala ako, malamang pinagpipiyastahan na ng mga asong gala ang buto mo sa basurahan. Kaya utang mo sa akin ang buhay mo. Utang mo sa akin ang bawat hininga mo. At kung hindi ka magiging masunurin, baka gayahin ko rin ang mga magulang mo at tuluyan na kitang itapon. Binitawan ni Enizishi ang mukha ni Zubari at naglakad palayo. Iniiwan ang bata na tuluyang gumuho sa maruming sahig. Ang bawat salitang binitawan ng senyora ay tila mga binhing itinanim sa madilim at murang isipan ni Zubari. Nang gabing iyon, habang muli siyang nakakulong sa loob ng masikip at malamig na kabinet, hindi na ang gutom ang nagpapaiyak sa kanya. Mahigpit niyang hawak ang lumang kwintas, ngunit hindi na ito nagbibigay ng init o ginhawa. Sa halip, pakiramdam niya ay isa itong tanikala ng kanyang mga kasalanan. Inilubog niya ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod, pilit na pinipigilan ang paghikbi habang isang nakamamatay na paniniwala ang unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Kasalanan niya. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang mga magulang. Siya ay isang pabigat. Siya ay isang sumpa. At ang mga sumpa ay hindi nararapat mahalin. Nararapat lamang silang itago at parusahan. Sa gitna ng nakapanlulumong pag-iisip na ito, hindi niya napansin ang bahagyang paglangit-ngit ng sahig mula sa itaas, kung saan ang isang pares ng maliliit na paa ay tahimik na nakatayo, nakikinig sa kanyang bawat impit na pag-iyak. Ang sumunod na mga araw ay lumipas na parang isang mabigat at walang katapusang bangungot para kay Zubari. Hindi na siya nagsalita o nagreklamo. Tinanggap niya ang bawat utos at parusa ng walang pagtutol. Binuhat niya ang mga mabibigat na balde ng tubig, kinuskos ang mga sahig hanggang sa dumugo ang kanyang mga kamay at tiniis ang gutom ng walang imik. Sa kanyang murang isipan, iyon ang nararapat sa kanya. Kung hindi siya masunurin at tahimik, baka totohanin ni Enizishi ang kanyang banta at tuluyan siyang itapon. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin siya nakaligtas sa mga malupit na mata ng senyora. Isang araw, habang siya ay naglilinis ng mga alikabok sa silid ni Cedric, hindi niya sinasadyang nabasag ang isang mamahaling figurin. Sa halip na magalit at manakit, isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Enizishi. "Oh, Zubari, you're so clumsy," tila nag-aalalang sabi nito. "I think you need to be taught a lesson. Masyado kang kampante.
Nang araw ding iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 4 na taon, pinayagan si Zubari na pumasok sa eskwela. Sobrang saya niya. Hindi niya alam kung paano niya maipapaliwanag ang kanyang nararamdaman. Pangarap niyang matuto at magbasa. Nais niyang malaman kung ano ang nakasulat sa mga librong palaging binabasa ni Cedric. Nais niyang makatakas kahit saglit lamang sa mapait niyang mundo. Ngunit ang kasiyahan ni Zubari ay panandalian lamang. Habang naglalakad patungo sa paaralan, hindi niya napansin ang nakasunod sa kanyang sasakyan. Bigla siyang hinablot ng 2 lalaking nakaitim na damit at sa pilitang isinakay sa loob. Nagpumigla siya, sumigaw, at humingi ng tulong, ngunit walang nakarinig sa kanyang mga daing. Pagkagising niya, natagpuan ni Zubari ang kanyang sarili sa isang madilim at malamig na silid. Nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Pilit niyang inalala ang nangyari, ngunit ang tanging nakita niya ay ang mga nakakatakot na mukha ng mga lalaking dumukot sa kanya. Hindi niya alam kung gaano katagal siya nanatili doon. Ang tanging alam niya ay ang matinding gutom at uhaw na kanyang nararamdaman. Sa gitna ng kanyang paghihirap, biglang bumukas ang pinto at bumungad ang pamilyar na mukha ni Enishi. Hindi siya nagulat. Sa halip, isang kakaibang kapanatagan ang kanyang naramdaman. Kahit na masama ito sa kanya, kahit na sinasaktan siya nito, hindi pa rin niya maiwasang asahan ang kanyang presensya. Siguro, dahil sa kanyang murang isipan, mas gugustuhin pa niyang masaktan kaysa muling mag-isa. Tinitigan siya ni Enishi ng may malamig na ngiti. Zubari, I'm very disappointed in you. You're so ungrateful. Binigyan na kita ng pagkakataong mag-aral, pero tinitingnan mo pa rin ako ng masama. Hindi ka pa rin marunong magpasalamat sa akin. Umiling si Zubari. Hindi po totoo yan, senyora. Gusto ko pong magpasalamat, pero hindi niya natapos ang kanyang sasabihin nang bigla siyang sampalin ni Enishi ng napakalakas. Dumugo ang kanyang labi. Para saan yon? Para matauhan ka. Akala mo ba hindi ko alam na nagtatago ka ng lihim? Akala mo ba hindi ko nakita ang mga pasa mo? Akala mo ba hindi ko narinig ang mga pag-uusap niyo ni Mang Kanor? Nanlaki ang mga mata ni Zubari. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Enishi ang lahat ng iyon. Imposible. Sa susunod na mga salita ni Enishi ay tuluyan ng nagpabago sa kanyang buhay. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi na kita parurusahan. Dahil simula ngayon, hindi ka na magiging problema ko. May mga narinig siyang yabag. May pumasok na 2 lalaking nakasuot ng puting uniforme. May bitbit silang tray na may mga syringe at kung ano-anong gamot na hindi niya maintindihan. Natakot siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin nila sa kanya. Ngumiti si Enishi at tumalikod. Dalhin niyo na siya. Sa tamang lugar, hindi na niya ako kailanman guguluhin pa. Habang kinakaladkad siya ng mga lalaki, sumigaw si Zubari, "Senyora, huwag po. Ano pong gagawin niyo sa akin? Patawarin niyo po ako." Ngunit hindi na siya nilingon pa ni Enishi. Ang kanyang huling nakita ay ang malamig at walang emosyong mukha ng babaeng itinuring niyang ina habang tuluyan na siyang nawalan ng malay. Tila isang kawalan na walang hanggan. Iyon ang tanging nararamdaman ni Zubari sa kanyang paggising. Hindi niya alam kung nasaan siya o kung gaano katagal siyang nawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay nanlalambot at sumasakit. May nakatusok na kung anong bagay sa kanyang braso at ang kanyang ulo ay kumikirot na tila binibiyak. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalito, isang malinaw na alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Enishi, ang pagtataksil, ang katotohanang hindi siya kailanman minahal ng babaeng itinuring niyang ina. Ang lahat ng ito ay sapat na upang tuluyan siyang mawalan ng pag-asa. Sa kanyang paggising, napansin niya ang isang silid na wala man lamang kahit isang bintana. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang maliit na bumbilya na nakasabit sa kisame.
Ang buong silid ay kulay puti. Ang pader, ang sahig, ang kanyang suot na damit. Ang kanyang higaan ay bakal at napakalambot. Natakot siya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa kanyang pagtataka, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Hindi siya nakasuot ng uniforme, hindi gaya ng mga lalaking dumukot sa kanya. Ang kanyang buhok ay kulay abo at ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Ngumiti siya kay Zubari at dahan-dahang lumapit. "Kumusta ka, Zubari?" Mahinang tanong nito. "Ako si Lola Belen. Nandito ako para tulungan ka." Hindi sumagot si Zubari. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, sino pa nga ba ang paniniwalaan niya? Naupo si Lola Belen sa kanyang tabi at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang mga kamay ay malamig ngunit malambot. Ramdam ni Zubari ang sinseridad sa kanyang boses. "Alam kong nasaktan ka. Alam kong nahihirapan ka. Pero nandito ako. Hindi kita iiwan. Pangako ko." Tuluyan nang bumigay si Zubari. Hindi niya na kayang pigilan pa ang kanyang sarili. Tumulo ang kanyang mga luha. Humikbi siya ng humikbi. Iniyak niya ang lahat ng kanyang sakit, ang kanyang takot, ang kanyang pagkalito. Hinayaan lamang siya ni Lola Belen. Hinayaan niya siyang ilabas ang lahat ng kanyang nararamdaman. Nang humupa ang kanyang pag-iyak, hinugasan nito ang kanyang mukha gamit ang maligamgam na tubig. Pagkatapos, inabutan siya nito ng isang tasa ng mainit na tsokolate. Hindi ito matamis, ngunit sapat na upang bigyan siya ng kaunting ginhawa. Sa mga sumunod na araw, palagi siyang binibisita ni Lola Belen. Kinakausap niya siya, kinukumusta, at tinuturuan ng iba't ibang bagay. Tinuruan niya siyang magbasa at magsulat. Ikinuwento niya ang tungkol sa iba't ibang mga lugar at mga tao. Hindi niya kailanman binanggit si Enisishi. Hindi niya kailanman pinuwersa si Zubari na magsalita tungkol sa kanyang nakaraan. Sa halip, hinayaan niya itong magpagaling sa kanyang sariling paraan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagsimulang magtiwala si Zubari kay Lola Belen. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang mga pangarap. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang mga magulang. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang mga paboritong laro. Isang araw, tinanong siya ni Lola Belen, "Zubari, anong gusto mong gawin sa buhay mo?" Napaisip si Zubari. Hindi pa niya kailanman naitanong sa kanyang sarili ang tanong na yon. Si Enisishi ay laging nagdidikta sa kanyang buhay. Hindi siya pinapayagang mangarap. Ngumiti si Lola Belen at hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi pa huli para mangarap, Zubari. Maaari kang maging kahit na ano ang gusto mo. Maaari kang maging isang doktor, isang abogado, isang guro. Maaari kang maging masaya." Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Zubari na mayroon siyang pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naniwala siyang maaaring magbago ang kanyang buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Subalit, hindi niya alam na ang kapirasong kaligayahan na iyon ay malapit ng muling agawin sa kanya. Dahil sa labas ng kulay puting silid, isang matandang lalaki ang tahimik na nagmamasid sa kanilang bawat galaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Alam niyang hindi ligtas si Zubari sa lugar na yon. Alam niyang kailangan niyang kumilos at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang matandang lalaki ay walang iba kundi si Mang Kanor. Pagkatapos niyang masaksihan ang pagdakip kay Zubari, hindi siya nag-aksaya ng panahon at agad na humingi ng tulong. Alam niyang hindi niya kayang labanan si Enisishi ng mag-isa. Kailangan niya ng kakampi at alam niya kung sino ang kanyang pupuntahan. Mabilis siyang nagpunta sa bahay ni Lola Belen at ikinuwento ang lahat ng kanyang nalalaman. Galit na galit ang guro nang marinig ang kanyang mga sinabi. Hindi niya akalain na magagawa ni Enisishi ang ganitong kalupitan. "Kailangan nating iligtas si Zubari," sabi ni Lola Belen. "Hindi natin siya pwedeng pabayaan sa kamay ng halimaw na yon." "Alam ko," sagot ni Mang Kanor. "Pero, paano natin siya ililigtas? Wala tayong kapangyarihan.
wala tayong pera. Ngumiti si Lola Belen. May alam akong isang tao na makakatulong sa atin. Isa siyang retiradong hukom. Kaibigan siya ng ama ni Zubari. Sigurado akong tutulungan niya tayo. Hindi nag-aksaya ng panahon ang dalawa at agad na nagpunta sa bahay ng hukom. Sa kabutihang palad, pumayag itong tumulong. Galit din ito nang marinig ang kanilang ikinuwento. Hindi niya akalain na magagawa ni Enisishi ang ganitong karumal-dumal na krimen. Kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi ng hukom. Hindi natin alam kung ano ang ginagawa ni Enisishi kay Zubari. Kailangan nating mahanap siya bago pa mahuli ang lahat. Sa tulong ng hukom, nalaman nila ang tungkol sa isang lihim na pasilidad na pagmamay-ari ni Enisishi. Ito ay isang mental institution na kung saan ginagamot ang mga may sakit sa pag-iisip. Ngunit ayon sa mga impormasyong nakalap nila, ginagamit din ito ni Enisishi para itago ang kanyang mga kalaban. Agad na nagpunta ang tatlo sa pasilidad. Ngunit bago pa man sila makapasok, hinarang na sila ng mga gwardya. Hindi kayo pwedeng pumasok dito, sabi ng isa sa mga ito. Pribadong pagmamay-ari ito. Ako si Hukom Ricardo Monteverde. Sabi ng hukom. Mayroon akong search warrant. Kailangan kong makapasok sa loob. Nagkatinginan ng mga gwardya. Alam nilang hindi nila kayang labanan ng hukom. Sa huli, napilitan silang magbukas ng gate at papasukin ang tatlo. Nang makapasok sila sa loob, tumambad sa kanila ang isang madilim at nakakatakot na lugar. Ang mga pasyente ay nakakulong sa kanilang mga silid. Ang ilan ay sumisigaw. Ang ilan ay umiiyak. Ang iba naman ay walang imik na nakatingin sa kawalan. Nagsimula silang maghanap sa buong pasilidad. Binuksan nila ang bawat silid at tinanong ang bawat pasyente. Ngunit walang nakakita kay Zubari. Nawawalan na sila ng pag-asa. Siguro, hindi nga talaga naroon si Zubari. Siguro, nagkamali sila. Subalit hindi sumuko si Lola Belen. Alam niya sa kanyang puso na naroon si Zubari. Hindi niya siya pwedeng pabayaan. Ipagpatuloy natin ang paghahanap, sabi niya. Alam kong nandito siya. Ramdam ko. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap hanggang sa narating nila ang pinakadulong bahagi ng pasilidad. Doon, nakita nila ang isang silid na nakakandado. Sinubukan nilang buksan ang pinto, ngunit hindi nila kaya. Napakabigat ng kandado. Kailangan nila ng susi. Humarap si Lola Belen sa hukom. Mayroon ka bang paraan para mabuksan ito? Tanong niya. Ngumiti ang hukom. Mayroon akong ideya. Kinuha ng hukom ang kanyang baril at pinaputukan ng kandado. Sa isang malakas na putok, nabuksan ang pinto. Nang makapasok sila sa loob, tumambad sa kanila ang isang nakakadurog na tanawin. Nakita nila si Zubari na nakahiga sa isang kama. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa at sugat. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Zubari! Sigaw ni Lola Belen. Nang marinig ni Zubari ang kanyang pangalan, dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Nang makita niya si Lola Belen, na puno ng luha ang kanyang mga mata. Lola, sabi niya, tulungan mo ako. Agad na tinanggal ni Lola Belen ang kanyang mga tali. Pagkatapos, mahigpit niya itong niyakap. Nandito na ako, Zubari. Sabi niya, hindi na kita pababayaan pa. Pangako ko. Habang mahigpit na yakap ni Lola Belen si Zubari, biglang bumukas ang pinto at bumungad si Enisishi. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Anong ginagawa niyo dito? Sigaw niya. Paano kayo nakapasok dito? Huli ka na, Enisishi. Sabi ng hukom. Alam na namin ang lahat. Alam na namin ang tungkol sa mga krimen mo. Hindi totoo yan, sigaw ni Enisishi. Binibintang niyo ako. Mayroon kaming ebidensya, sabi ng hukom. Mayroon kaming mga testigo. Wala ka nang matatakasan pa. Hindi pa tapos ang usapan na ito, sabi ni Enisishi. Magbabayad kayong lahat sa ginawa niyo sa akin. Tatalikod na sana si Enisishi nang biglang tumakbo si Zubari palapit sa kanya. Bakit mo ginawa sa akin ito? Tanong ni Zubari. Ano bang kasalanan ko sa'yo?
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Enisishi. Kasalanan mo ang pagiging anak ka ng mga magulang mo, sabi niya. Kasalanan mo ang pagiging tagapagmana ka ng kanilang yaman. Hindi kita kailanman minahal. Para sa akin, isa ka lamang sa gabal sa aking mga plano. Tumulo ang mga luha ni Zubari. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Bakit kailangan mong maging ganito kasama? Dahil iyan ang totoo, sabi ni Enisishi. Ang mundo ay hindi patas. Ang mundo ay puno ng kasamaan. Kailangan mong maging malakas para mabuhay. Kailangan mong maging malupit para makamit ang gusto mo. Umiling si Zubari. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi niya. Mayroon pa ring kabutihan sa mundo. Mayroon pa ring pagmamahal. At hindi ako papayag na sirain mo ang aking buhay. Bago pa man makapagsalita si Enisishi, biglang sumugod si Mang Kanor palapit sa kanya. Sinuntok niya ito sa muka. Bumagsak si Enisishi sa sahig. Hayop ka! Sigaw ni Mang Kanor. Sinaktan mo ang bata. Sinira mo ang kanyang buhay. Hindi kita mapapatawad kailanman. Dinamba ni Mang Kanor si Enisishi at sinimulan siyang suntukin ng paulit-ulit. Pilit siyang inaawat ng hukom at ni Lola Belen, ngunit hindi nila siya mapigilan. Tama na, Mang Kanor, sabi ng hukom. Papatayin mo siya. Sa huli, napilitan silang tawagan ang mga pulis. Agad na dumating ang mga ito at inaresto si Mang Kanor at si Enisishi. Habang kinakaladkad papalayo si Enisishi, tumingin siya kay Zubari. Hindi pa tapos ang usapan na ito, sabi niya. Babalikan kita. Sisiguraduhin kong magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi sumagot si Zubari. Tinitigan niya lamang si Enisishi habang papalayo ito. Hindi siya natatakot. Alam niyang hindi na siya nito kayang saktan pa. Mayroon na siyang mga taong nagmamahal sa kanya at handang protektahan siya. Nang tuluyan ng umalis ang mga pulis, lumapit si Lola Belen kay Zubari at niyakap siya ng mahigpit. Okay ka lang ba? Tanong niya. Tumango si Zubri. Okay na po ako, sabi niya. Salamat po sa lahat. Ngumiti si Lola Belen. Walang anuman, sabi niya. Ika'y anak ko na rin. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang bagong higaan, hindi mapigilan ni Zubari ang mapaluha. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kagalakan. Sa wakas, malaya na siya. Sa wakas, mayroon na siyang pamilya. Sa wakas, mayroon na siyang tahanan. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang buhay. Alam niyang marami pa siyang pagdadaanan. Ngunit alam din niyang hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang Lola Belen, mayroon siyang Mang Kanor, at mayroon siyang hukom. Sila ang kanyang pamilya. Sila ang kanyang mga anghel. At alam niyang hindi siya nila pababayaan kailanman. Sa kanyang pagtulog, napanaginipan niya ang kanyang mga magulang. Nakangiti sila sa kanya. Sinasabi nila, sa kanyang mahal siya nila. Sinasabi nila, sa kanyang ipinagmamalaki nila siya. Pagkagising niya, ramdam niya ang init ng araw sa kanyang balat. Ramdam niya ang gaan sa kanyang puso. Alam niyang handa na siyang harapin ang kanyang bagong buhay, ngunit hindi niya alam na ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Dahil sa kabilang panig ng mundo, isang babae ang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Isang babae na handang gawin ang lahat para makaganti sa kanya. Isang babae na hindi titigil hanggat hindi siya nakikita sa kanyang pagdurusa. At ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Enisishi Adami. Hindi ko po ba kailangang maglinis ng banyo bago ako kumain? Ang mahinang tanong ni Zubari ay nagpatigil kay Lola Belen sa pagsasalin ng mainit na sabaw ng sinigang sa mangkok. Tumingin ang guro sa bata at ang kanyang puso ay tila pinipiga sa matinding habag. Nakatayo si Zubari sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakalikod at ang kanyang ulo ay nakayuko. Naghihintay ng utos na tila ba isang aliping hindi sanay sa laya. Sa loob ng maliit at payak na bahay ni Lola Belen, ang amoy ng sampagita at bagong luto na kanin ay pumapalit sa nakakasuffocate na amoy ng mamahaling pabango.
at disinfektante ng mansyon. Zubari anak, tumingin ka sa akin. Ang boses ni Lola Belen ay banayad na parang ihip ng hanging amihan. Wala kang kailangang linisin, wala kang kailangang pagsilbihan. Narito ka para kumain, para magpahinga, at para maging isang bata. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Zubari. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno lamang ng takot, ay ngayon ay may bahid ng pagkalito. Hindi siya sanay na ang kanyang tanging tungkulin ay maging masaya. Sa kanyang karanasan, ang pagkain ay laging may kapalit na pagod o sakit. Naupo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang maliit na katawan ay tila nilalamon ng silya na gawa sa matibay na nara. Nang malasahan niya ang asim at anghang ng sabaw, naramdaman niya ang isang init na gumagapang mula sa kanyang lalamunan patungo sa kanyang puso. Ito ang lasa ng pag-aaruga na matagal nang ipinagkait sa kanya. Pagkatapos ng tanghalian, inilabas ni Lola Belen ang isang malinis na kwaderno at isang lapis. Ipinatong niya ito sa harap ni Zubarieh. Ngayon, gagawin natin ang pinakaimportanteng bagay na dapat mong matutunan. Isulat mo ang iyong pangalan. Nanginginig ang mga daliri ni Zubari habang hinahawakan ng lapis. Sa bawat guhit ng titik na Z, U, B, A, R at I, tila ba binubura niya ang lahat ng masakit na bansag sa kanya ni Enishi. Hindi na siya hampas lupa, hindi na siya pabigat. Siya ay si Zubari. Ang bawat tuldok sa dulo ng kanyang pangalan ay tila isang malakas na deklarasyon ng kanyang pag-iral. Napaluha ang bata. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel. Lumilikha ng maliliit na bilog na mantsa sa puting pahina. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, ang anino ng nakaraan ay hindi basta-basta lumilisan. Habang nagliligpit ng mga gamit si Lola Belen, isang kumatok sa pinto. Ang bawat tunog ng pagtama ng kamao sa kahoy ay nagpatalon sa puso ni Zubari. Agad siyang gumapang patungo sa ilalim ng mesa. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Iniisip na bumalik na ang mga lalaking nakaputi upang bawiin siya. Huwag kang matakot, Zubari. Nandito lang ako. Ang katiyakan sa boses ni Lola Belen ang nagpababa ng tensyon sa silid. Nang buksan ang pinto, pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana. Siya ang abogado na ipinakilala ng retiradong hukom. May hawak siyang isang makapal na envelope na may tatak ng isang kilalang law firm. Ang mukha ng abogado ay seryoso, walang bahid ng nangiti, na lalong nagpakaba sa bata. Magandang hapon, Lola Belen. Mayroon na kaming resulta mula sa investigasyon sa mga dokumento ng pamilya Adami. Ang boses ng abogado ay formal at direkta. Ang mga papeles na pinapirmahan kay Zubari noong siya ay nasa pasilidad ay mga transfer of rights para sa lahat ng natitirang ari-arian ng kanyang mga magulang. Kung hindi tayo kumilos, mapupunta ang lahat sa isang secret trust fund na kontrolado ni Enishi mula sa loob ng kulungan. Napahawak si Lola Belen sa kanyang dibdib. Diyos ko, hanggang ngayon ay balak pa rin niyang ubusin ang kinabukasan ng batang ito. Mayroon pa kaming natuklasan. Ang abogado ay kumuha ng isang kupas na litrato mula sa envelope. Ito ay larawan ng isang mag-asawa na may karga na isang sanggol sa harap ng isang malaking barko. Sa leeg ng babae sa litrato, nakasabit ang isang pamilyar na kwintas, ang kwintas na suot-suot ni Zubari. Ang kwintas na yan ay hindi lamang isang alahas. Ito ay may nakatagong microchip sa loob ng palawit. Iyan ang susi sa isang digital vault na naglalaman ng mga ebidensyang kinalap ng ama ni Zubari bago sila mamatay. Alam nila na nasa panganib sila at itinago nila ang katotohanan sa lugar na hinding-hindi iisipin ni Enishi na titingnan. Sa leeg ng kanilang anak. Nanlaki ang mga mata ni Zubari habang hawak-hawak ang kanyang kwintas. Ang maliit na bakal na palawit na itinuring niyang basura ay ang sandata pala na magpapalaya sa kanya ng tuluyan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman,
Isang malakas na busina na ng sasakyan ang narinig mula sa labas. Isang itim na van ang huminto sa tapat ng bakod ni Lola Belen. Mula sa bintana, nakita ni Zubari ang isang babaeng nakasuot ng itim na belo. Dahan-dahang bumababa sa sasakyan. Hindi ito si Enisishi. Ngunit ang aura nito ay nagdadala ng parehong lamig na nararamdaman niya noon sa mansyon. Ang babae ay tumingin ng diretso sa bintana kung nasaan si Zubari at isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito bago ito dahan-dahang naglakad patungo sa kanilang pintuan. Akin ang batang iyan. Hindi niyo siya pwedeng itago sa isang maliit at maduming bahay na katulad nito. Ang boses na yon ay malamig at puno ng awtoridad. Tila isang hapit na telang sutla na sumasakal sa katahimikan ng salas ni Lola Belen. Ang babaeng nakaitim na belo ay dahan-dahang pumasok. Ang tunog ng kanyang marahas na paghakbang ay nagpapayanig sa lumang sahig na gawa sa kawayan. Inangat niya ang kanyang belo. Bumubungad ang isang mukhang tila hinulma sa parehong hulmahan ni Enisishi. Matangos ang ilong, matatalim ang mata, at mga labing hindi marunong ngumiti ng tapat. Siya si Sofia, ang nakatatandang kapatid ni Enisishi, na matagal nang nawala sa bansa, ngunit bumalik upang bawiin ang karangalan at yaman ng kanilang pamilya. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Zubari ang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat salitang binitawan ni Sofia ay tila mga aninong pilit siyang hinihila pabalik sa madilim na kabinet ng mansyon. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang bakal na hawla. Idiniin niya ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod, pilit na pinipigilan ang anumang tunog na maaaring magbunyag sa kanyang kinalalagyan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Sofia ay humahalo sa amoy ng sinigang, isang mantsa sa payapang hapunan na kanina lamang ay pinagsasaluhan nila. Wala kang karapatan dito, Sofia. Ang boses ni Lola Belen ay matatag, bagaman may bahid ng panginginig sa dulo. Tumayo ang guro sa harap ng mesa, tila isang kuta na nagpoprotekta sa kanyang kaisa-isang kayamanan. Ang batang iyan ay hindi isang gamit na pwede ninyong ipasa-pasa. Sapat na ang hirap na dinanas niya sa kamay ng kapatid mo. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Sofia habang nililibot niya ng tingin ang paligid. Hinaplos niya ang gilid ng isang lumang aparador. Ang kanyang mga daliri ay puno ng nagniningning na mga diamante na tila nangungutya sa kahirapan ng tahanan. Hirap? Ang tawag doon ay disiplina. Ang pamilya Adami ay hindi pinalalaki ang mga bata sa ganitong uri ng kapaligiran. Maliit, mabaho, at puno ng mga pangarap na walang basihan. Ibigay mo sa akin si Zubri at baka sakaling hindi na kita kasuhan ng kidnapping. Lalong naging malalim ang paghinga ni Zubari. Ang salitang kidnapping ay parang isang matalim na kidlat na tumama sa kanyang pandinig. Natatakot siya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Lola Belen. Ayaw niyang mapahamak ang nag-iisang tao na tumuring sa kanya bilang tunay na anak. Gusto niyang lumabas mula sa ilalim ng mesa. Gusto niyang sabihin na sasama na siya, huwag lang saktan ang kanyang guro. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Mayroon kaming ebidensya ng pang-aabuso, Sofia. Singit ng abogado. Itinaas ang envelope na hawak niya. At mayroon kaming kwintas na magpapatunay kung sino ang tunay na kriminal sa pamilya ninyo. Sa pagbanggit ng kwintas, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanliit, naging mas matalim pa kaysa sa kutsilyo. Ang kwintas. Ibigay niyo sa akin ang kwintas na yan. Iyan ay pagmamay-ari ng mga Adami. Hindi ito sa inyo, sagot ni Lola Belen. Ang kanyang kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang dibdib, kahit na wala doon ang alahas. Ito ay huling habilin ng mga magulang ni Zubari para sa kanya. Biglang lumapit si Sofia kay Lola Belen.
Ang distansya nila ay naging kasing nipis na lamang ng isang hibla ng buhok. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na puno ng lason. Akala mo ba hindi ko alam ang sikreto mo, Belen? Akala mo ba malinis ang pangalan mo? Kung ayaw mong kalkalin ko ang nakaraan mo noong nasa probinsya ka pa, noong iniwan mo ang sarili mong anak, dahil sa kahihiyan, ibigay mo sa akin ang batang iyan. Nanigas ang buong katawan ni Lola Belen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at sakit. Ang kanyang mga kamay na kanina ay matatag, ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Sa ilalim ng mesa, narinig ni Zubari ang mabilis na paghinga ni Lola Belen. Hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi ni Sofia, ngunit alam niyang may isang sugat sa nakaraan ni Lola Belen na muling binuksan ng masamang babaeng ito. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang tunog ng orasan sa pader ang maririnig. Tila bawat segundo ay isang patak ng dugo mula sa pusong sugatan. Dahan-dahang lumuhod si Sofia. Pilit na sumisilip sa ilalim ng mesa kung nasaan ang nanginginig na bata. Zubari, lumabas ka na dyan. Bulong ni Sofia nang may nakakatakot na lambing. Alam mo bang ang guro mo ay isang sinungaling? Paano kanya aalagaan kung ang sarili nga niyang dugot laman ay itinapon niya? Ang mga salitang yon ay tila mga karayom na tumutusok sa pandinig ni Zubari. Tumingin siya sa mga paa ni Lola Belen na malapit sa kanya, naghahanap ng kasagutan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang guro, isang malakas na tunog ng mabasag na paso ang narinig mula sa labas, kasunod ng isang pamilyar na tinig na sumisigaw ng saklolo. Magnanakaw! Tulungan niyo ako! Kinukuha niya ang cellphone ko. Ang sigaw na yon ay boses ni Mang Kanor. Agad na napalitan ng galit ang gulat sa mukha ni Lola Belen. Hindi niya inalintana ang mga banta ni Sofia. Ang kanyang tanging iniisip ay ang kaligtasan ng kanyang kaibigan. Manatili ka rito, Zubari. Mabilis niyang bilin. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Naiintindihan mo ba? Hindi na hinintay ni Lola Belen ang sagot ng bata. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Iniwan si Zubari sa piling ng abogadong nanatiling tahimik at nagmamasid sa buong pangyayari. Ngunit bago pa man makasunod si Sofia, biglang humarang ang abogado sa kanyang daraanan. Hindi kita papayagan na saktan sila, sabi ng abogado ng may matigas na tono. Ang kanyang boses ay hindi na formal at profesional, kundi puno ng determinasyon na tila ba matagal na siyang naghihintay ng pagkakataong ito. Isang mapanuyang nga maanyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. Sino ka ba para pigilan ako? Isa ka lamang abogadong binayaran para magsilbi sa amin. Huwag mong kalimutan kung kanino ka kumakain. Alam ko kung sino ako, sagot ng abogado. Ako si Ricardo de Silva at ako ang nag-iisang anak na lalaki ni Maria de los Santos, ang babaeng iniwan ni Lola Belen sa probinsya dahil sa kahihiyan. Nanlaki ang mga mata ni Sofia sa gulat. Ikaw? Oo, pagpapatuloy ni Ricardo. Matagal ko nang alam ang tungkol sa nakaraan ni Lola Belen. Matagal ko na ring pinatawad ang aking ina sa kanyang desisyon. Ang hindi ko mapapatawad ay ang pamilya ninyo. Ang pamilyang walang ibang ginawa, kundi manira ng buhay ng ibang tao. Kaya kung ako sa'yo, aalis na ako bago pa dumating ang mga pulis. Kung hindi, ikukwento ko sa kanila ang lahat ng nalalaman ko. Kasama na ang tungkol sa ilegal na operasyon ng kapatid mo sa loob ng mental institution. Nang marinig ang banta ni Ricardo, tila nawalan ng lakas si Sofia. Alam niyang hindi siya pwedeng manalo laban sa kanya. Alam niyang mas malakas si Ricardo kaysa sa kanya. Ngunit bago pa man siya tuluyang umalis, sumulyap siya kay Zubari na nakasilip pa rin sa ilalim ng mesa. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Banta niya. Babalik ako. At sisiguraduhin kong magbabayad kayong lahat sa ginawa niyo sa akin. Pagkatapos, mabilis siyang lumabas ng bahay at sumakay sa naghihintay na van. Mabilis na umalis ang sasakyan, iniwan si Zubari na nanginginig pa rin sa takot. Dahan-dahang lumabas si Zubari mula sa ilalim ng mesa.
Tumingin siya kay Ricardo. Hindi alam kung ano ang kanyang sasabihin. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Ricardo nang may ngiti sa kanyang mga labi. "Ligtas ka na. Hindi na kita pababayaan." Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lola Belen kasama si Mang Kanor na may pasa sa kanyang pisngi. Nang makita niya si Zubari na ligtas, agad niya itong niyakap ng mahigpit. "Salamat sa Diyos. Ligtas ka," sabi ni Lola Belen. "Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo." "Okay lang po ako, Lola," sagot ni Zubari. "Salamat po sa inyo." Tumingin si Lola Belen kay Ricardo. "Salamat, Ricardo," sabi niya. "Abi, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Ngumiti si Ricardo. "Walang anuman, Lola," sabi niya. "Ginawa ko lamang ang dapat kong gawin. Tsaka, matagal ko na rin gustong makilala ang batang ito." Lumapit si Ricardo kay Zubari at lumuhod sa kanyang harapan. "Kumusta ka?" tanong niya. "Ako si Ricardo. Ako ang anak ni Maria de los Santos." Nanlaki ang mga mata ni Zubari sa gulat. "Ikaw po?" "Oo," sagot ni Ricardo. "Ako ang anak na iniwan ni Lola Belen. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi ako galit sa kanya. Alam ko kung bakit niya ginawa yon. At naiintindihan ko siya. Gusto ko lang makilala ka. Gusto kong maging bahagi ng buhay mo." Hindi alam ni Zubari kung ano ang kanyang sasabihin. Hindi niya akalain na darating ang araw na makikilala niya ang anak ni Lola Belen. Hindi niya akalain na malalaman niya ang tungkol sa madilim na sikreto ng kanyang guro. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya naramdaman ang anumang galit o paghuhusga. Ang tanging naramdaman niya ay pagmamahal. Pagmamahal para kay Lola Belen, para kay Mang Kanor, at para kay Ricardo, ang mga taong nagmamahal sa kanya nang walang pasubali. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang higaan, hindi mapigilan ni Zubari ang mapaisip tungkol sa kanyang kinabukasan. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang buhay. Alam niyang marami pa siyang pagdadaanan. Ngunit alam din niyang hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang pamilya at alam niyang hindi siya nila pababayaan kailanman. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Ricardo sa pag-aasikaso ng kaso laban kay Eniesishi at sa paghahanap ng mga paraan upang protektahan si Zubari mula sa mga banta ni Sofia. Nalaman nilang hindi lamang pera ang habol ng kapatid ni Eniesishi, kundi pati na rin ang paghihiganti sa pamilyang nagpahiya sa kanila. Samantala, sinikap ni Lola Belen na ibalik ang normal na pamumuhay ni Zubari. Ipinasok niya ito sa isang bagong paaralan at sinuportahan ang kanyang mga hilig sa pag-aral at pagguhit. Sa tulong ni Mang Kanor, natutunan din ni Zubari ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop sa kanilang maliit na bakuran. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nakalimutan ni Zubari ang kanyang mga trauma. Naging mas masaya siya, mas malakas, at mas may kumpiyansa sa sarili. Naramdaman niyang sa wakas ay kabilang siya sa isang pamilya na tunay na nagmamahal sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya lubusang nakakalimot sa kanyang nakaraan. Sa tuwing gabi, bago siya matulog, tinitignan niya ang kanyang kwintas. Ang maliit na palawit na may nakatagong microchip ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga magulang at ng kanilang pagmamahal. Alam niyang kailangan niyang ipaglaban ang kanilang alaala at tiyakin na hindi na muling mangyayari ang kanilang sinapit sa ibang tao. Isang araw, bumisita si Ricardo sa bahay ni Lola Belen na may dalang magandang balita. Nahuli na si Eniesishi, sabi niya. Napatunayan na ang kanyang mga krimen at mahahatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo. Napuno ng kagalakan ang puso ni Zubari. Sa wakas, makakamit na rin ng kanyang mga magulang ang katarungan na nararapat sa kanila. At hindi lang iyon, pagpapatuloy ni Ricardo, nakuha na rin namin ang access sa digital vault na nakatago sa kwintas mo. Mayroon itong mga dokumento at mga video na nagpapatunay sa mga ilegal na gawain ng pamilya Adam. Sa tulong ng mga ebidensyang ito, mapapanagot natin sila sa lahat ng kanilang kasalanan. Sa wakas, nakaramdam si Zubari ng tunay na pag-asa.
Alam niyang hindi magiging madali ang laban, ngunit alam din niyang hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang mga taong nagmamahal sa kanya, nagtitiwala sa kanya, at handang ipagtanggol siya. Ano pong gagawin natin? Tanong ni Zubari. Paano po natin sila mapapanagot sa kanilang kasalanan? Ngumiti si Ricardo. Maglalabas tayo ng press release. Sabi niya, ikukwento natin sa buong mundo ang katotohanan. Hahayaan nating malaman ng lahat kung sino talaga ang pamilya Adami. Sa loob ng ilang araw, kumalat sa buong mundo ang balita tungkol sa mga krimen ng pamilya Adami. Nagulat ang lahat. Hindi nila akalain na magagawa ng isang pamilyang kilala sa kanilang pagkakawanggawa ang ganitong kalupitan. Pinangunahan ni Zubari ang isang rally sa harap ng korte. Sa kanyang talumpati, ikinuwento niya ang kanyang karanasan sa kamay ni Enisishi at nanawagan ng katarungan para sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mga salita ay nagpaindak sa puso ng maraming tao. Marami ang sumuporta sa kanya. Marami ang nagpahayag ng kanilang galit sa pamilya Adami. Sa huli, napilitan ang pamahalaan na kumilos. Sinimulan nila ang isang malawakang imbestigasyon sa mga gawain ng pamilya Adami. Natuklasan nila ang maraming illegal na transaksyon, kabilang na ang money laundering, tax evasion, at human trafficking. Dahil dito, napilitan si Sofia na umalis sa bansa. Ngunit bago siya umalis, nagpadala siya ng isang liham kay Zubari. Hindi kita titigilan, sulat niya. Babalik ako at sisiguraduhin kong magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi natakot si Zubari sa banta ni Sofia. Alam niyang hindi na siya nito kayang saktan pa. Mayroon siyang pamilya, mayroon siyang mga kaibigan, at mayroon siyang katotohanan sa kanyang panig. Sa wakas, nakamit na rin ni Zubari ang tunay na kalayaan. Nakalaya na siya mula sa kanyang nakaraan. Nakalaya na siya mula sa mga anino ng pamilya Adami. At handa na siyang harapin ang kanyang kinabukasan ng may tapang at pag-asa. Lumipas ang mga taon, naging isang matalinong at responsableng binata si Zubari. Nag-aral siya ng mabuti at nakapagtapos ng kursong abogasya. Nais niyang tularan si Ricardo at tulungan ang mga taong inaapi at inaabuso. Sa kanyang pagtatapos, binigyan siya ng isang espesyal na parangal. Kinilala siya bilang isang inspirasyon sa mga kabataan at isang simbolo ng pag-asa sa mga nangangailangan. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat siya sa lahat ng mga taong tumulong sa kanya upang makamit ang kanyang mga pangarap. Nagpasalamat siya kay Lola Belen sa kanyang walang sawang pagmamahal at suporta. Nagpasalamat siya kay Mang Kanor sa kanyang katapatan at kabutihan. Nagpasalamat siya kay Ricardo sa kanyang paggabay at pagkakaibigan. At nagpasalamat siya sa kanyang mga magulang sa kanilang pagmamahal at sa kanilang legasya. Hindi ko po malilimutan ang aking nakaraan, sabi niya. Ang aking mga karanasan ay nagturo sa akin ng maraming bagay. Natutunan ko na ang buhay ay hindi palaging patas. Natutunan ko na may mga taong handang manakit at manlamang sa iba. Ngunit natutunan ko rin na mayroon ding mga taong handang magmahal at tumulong. Natutunan ko na ang pag-asa ay hindi nawawala. Basta't patuloy tayong lumalaban at naniniwala sa ating mga sarili, kaya nating lampasan ang anumang pagsubok. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nilapitan siya ni Lola Belen at niyakap ng mahigpit. Ipinagmamalaki kita, sabi niya. Alam kong magiging isang mabuting abogado ka. Alam kong tutulungan mo ang maraming tao. Ngumiti si Zubari. Salamat po, Lola, sabi niya. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo. Hindi mo ako kailangan, anak, sabi ni Lola Belen. Malakas ka, matapang ka. Kaya mo ang lahat. Sa mga sumunod na taon, naging isang kilalang abogado, si Zubri. Nagtayo siya ng isang non-profit organization na nagbibigay ng libreng legal assistance sa mga mahihirap. Marami siyang natulungan na mga biktima ng pang-aabuso, pang-aapi at diskriminasyon. Naging isang inspirasyon siya sa maraming tao.
Ipinakita niya na kahit gaano kakalayo bumagsak sa buhay, kaya mong bumangon muli at makamit ang iyong mga pangarap. Ngunit kahit na naging matagumpay na siya, hindi pa rin niya nakakalimutan ang tungkol kay Sofia. Alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi siya nakakaganti sa kanya. Kaya palagi siyang nag-iingat, palagi siyang handa sa anumang panganib. Isang araw, nakatanggap siya ng isang liham. Galing ito kay Sofia. "Babalik ako," sulat niya. "At sisiguraduhin kong sisirain ko ang buhay mo. Maghintay ka lamang." Hindi natakot si Zubari sa liham ni Sofia. Alam niyang mas malakas siya kaysa Rati. Meron siyang pamilya, meron siyang mga kaibigan, at meron siyang katotohanan sa kanyang panig. "Hindi ako natatakot sa'yo," bulong niya sa kanyang sarili. "Handa akong harapin ka at sisiguraduhin kong hindi mo na muling masasaktan ang sinuman." Sa kanyang puso, alam niyang malapit na ang kanilang huling paghaharap. At alam din niyang sa pagkakataong yun, hindi na siya magpapatalo. Huwag mong isiping ang suot mong itim na toga at ang titulong ati sa harap ng pangalan mo ay sapat na para burahin ang pagiging utusan mo sa pamilya namin. Ang boses na yon, na tila kinalas mula sa kailaliman ng isang madilim na hukay, ay muling nagpatindig sa mga balahibo ni Zubari. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang bulwagan ng Manila Hotel. Suot ang kanyang pinakamagandang barong Tagalog. Ngunit ang lamig na dumaan sa kanyang likuran ay tila yelo na nagpapatigas sa kanyang mga kalamnan. Sa harap niya, sa gitna ng mga nagniningning na chandelier at amoy ng mamahaling wine, ay nakatayo si Sofia. Hindi siya mukhang isang pugante. Sa halip, nakasuot siya ng isang makinang na itim na gown. Ang kanyang mga braso ay balot ng mga perlas at ang kanyang muka ay puno ng isang mapanganib na kumpiyansa. Tila bumalik ang lahat ng sakit, ang gutom sa loob ng cabinet, ang amoy ng alikabok, at ang boses ni Enisishi na paulit-ulit na nagsasabing wala siyang silbi. Ramdam ni Zubari ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga palad ay nagsimulang magpawis ng malamig. At ang paligid na kanina ay puno ng masayang musika ay tila naging isang piping saksi sa kanyang panibagong pagdurusa. Idiniin niya ang kanyang mga kuko sa kanyang palad upang pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa bawat tibok ng kanyang puso, naririnig niya ang babala ng kanyang nakaraan. "Sofia, hindi ito ang mansyon ng mga adami. Wala ka na sa poder upang diktahan ang buhay ko." Ang boses ni Zubari ay mahinahon, ngunit may bigat na nakuha niya mula sa mga taon ng pagharap sa korte. "Ang lahat ng ari-arian na ninakaw ninyo ay naibalik na sa mga tunay na benepisyaryo. Ano pa ang ginagawa mo rito?" Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila mga hudyat ng isang papalapit na bitay. "Akala mo ba ay natapos ang lahat sa pagpapakulong kay Enisishi? Masyado kang naging kampante, Zubari. Ang pundasyon ng pamilya Adami ay hindi lamang gawa sa pera. Gawa ito sa mga lihim na mas maitim pa sa gabi. At ngayong gabi, sa harap ng lahat ng mga taong ito na tingala sa iyo bilang isang bayani, sisiguraduhin kong babagsak ka sa putikan kung saan kita pinulot." Mula sa malayo, nakita ni Zubari si Lola Belen at Ricardo na masayang nakikipag-usap sa ilang mga panauhin. Ang makita ang mga taong mahal niya na walang kaalam-alam sa panganib na dala ni Sofia ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaang madamay muli ang kanyang bagong pamilya. Hindi niya hahayaang madungisan ang pangalanan ng babaeng tumuring sa kanya bilang tunay na anak. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Zubari. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. "Ang kwintas na suot mo, ang akala mo ay susi sa katarungan. Hindi mo ba alam na ang chip na nakuha niyo ay naglalaman din ng mga dokumentong magdadala kay Lola Belen sa kulungan?" Ibinulong ito ni Sofia. Ang kanyang hininga ay amoy alak at lason. Ang pagliligtas niya sa iyo ay isang planadong hakbang
upang pagtakpan ang sarili niyang mga atraso sa batas noong panahon ng iyong ama. Isang pindot ko lang sa screen na ito at ang video na nakahanda ay ipapakita sa lahat na ang iyong tagapagligtas ay isa ring kriminal. Nanlambot ang mga tuhod ni Zubari. Ang katotohanan ito, totoo man o hindi, ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang pag-aalinlangan ay nagsimulang kumain sa kanyang tiwala. Tumingin siya kay Lola Belen. Ang maamong mukha ng matanda ay tila nababalot na rin ng anino sa kanyang paningin. Ang mundong binuo niya sa loob ng maraming taon ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng malakas na alon. Subalit, bago pa man makapindot si Sofia sa kanyang hawak na device, isang pamilyar na boses ang pumutol sa tensyon. Ang tunog ng dahan-dahang pagpalakpak ay narinig mula sa likuran ni Sophie. Lumabas mula sa dilim si Mang Kanor. Suot ang isang disenteng barong, ngunit may hawak na isang lumang tape recorder. "Huli na ang banta mo, Sofia," sabi ni Mang Kanor. Ang boses niya ay puno ng isang kapangyarihang hindi kailanman nakita ni Zubari noon. Dahil ang tunay na laman ng vault na yon ay hindi ang tungkol kay Belen, kundi ang ebidensya na ikaw ang tunay na pumatay sa mga magulang ni Zubari at hindi si Enisishi. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng isang bato. Ang mga mata ni Sofia ay nanlaki sa matinding takot. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binuhay lamang ng galit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga kamera sa loob ng bulwagan ay lumingon sa kanila. Ang live broadcast para sa anibersaryo ng foundation ay hindi na tungkol sa parangal, kundi tungkol sa isang pagtatapat na babago sa kasaysayan ng mga Adami. Binitawan ni Sofia ang kanyang device. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila hudyat ng kanyang huling pagkatalo. Ngunit bago pa man makakilos ang mga security guard, hinablot ni Sofia ang isang baso ng alak at ibinato ito sa direksyon ni Lola Belen, kasabay ng isang sigaw na puno ng kawalang pag-asa. "Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat sa impyerno." Hindi mo ako mapapatay sa galit mo, Sofia, dahil matagal ka nang patay sa sarili mong konsensya. Ang baso ng alak na ibinato ni Sofia ay hindi tumama kay Lola Belen. Sa halip, ito ay tumama sa gilid ng isang marmol na haligi. Ang tunog ng pagguho ng kristal ay tila mga butil ng ulan na bumabagsak sa sahig, kumikinang ngunit mapanganib. Ang pulang alak ay dahan-dahang gumuhit sa puting pader, tila isang sariwang sugat na nagpapaalala sa lahat ng dugong dumanak sa nakaraan. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Zubari sa harap ni Lola Belen. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing panangga. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang nakatitig sa babaeng sumira sa kanyang kamusmusan. Ang bulwagan ay napuno ng bulungan na tila isang pukyutan na nabulabog. Ang mga kamera ng telebisyon na kanina ay nakatutok sa parangal ay ngayon ay parang mga matatalim na mata na sumusubaybay sa bawat paghinga ni Sofia. Ramdam ni Zubari ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa bigat ng katarungang sa wakas ay naririto na sa kanyang harapan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang desisyon na hindi na muling luluha sa harap ng isang Adami. "Sinungaling ka, matanda. Isang hamak na janitor ka lang." Ang sigaw ni Sofia ay puno ng desperasyon. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng matinding takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang inaayos ang kanyang nagulong buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nakulong sa isang sulok at wala nang matatakasan. Dahan-dahang lumapit si Mang Kanor. Ang bawat hakbang niya sa makintab na carpet ay may dalang bigat ng katotohanan. Itinaas niya ang lumang tape recorder. Sa isang pindot, ang isang paos at nanginginig na boses ay umaling-awngaw sa buong bulwagan. Ito ay boses ni Enisishi mula sa loob ng kulungan na umiyak at nagtatapat. "Hindi ako ang nagputol ng brake ng sasakyan.
Si Sofia ang kumuha ng mekaniko. Siya ang nagsabing kailangang mamatay ang mag-asawa para makuha namin ang tiwala ng bata at ang yaman. Ako ang nag-alaga, pero siya ang pumatay. Ang katahimikan na sumunod sa boses na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ang bawat panauhin ay tila naging rebulto. Ang mga reporter ay nakalimutang magtanong. At ang mundo ni Sofia ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kintab ng kanyang mga perlas ay tila naging mga tanikala na sumasakal sa kanyang leeg. Dahan-dahang lumakad si Zubari patungo kay Sofia. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naging isang tulay mula sa madilim na kabinet patungo sa liwanag ng katarungan. Sa loob ng maraming taon, pinaniwala niyo ako na ako ang malas. Pinaniwala niyo ako na iniwan ako ng mga magulang ko dahil sa galit. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. Hindi ako ang sumpa sa pamilyang ito. Kayo iyon. Hindi na nakasagot si Sofia. Ang kanyang mga binti ay nanghina at dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Ang kanyang itim na gown ay nakalatag sa paligid niya tila isang mantsa sa gitna ng karangyaan. Ang pagdating ng mga awtoridad ay hindi na kailangan ng anumang dahas. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa kanyang mga pulso ay ang huling tunog ng kanyang kapangyarihan. Habang kinakaladkad si Sofia palabas, lumingon siya kay Zubari. Ang kanyang mga mata ay wala ng galit, kundi isang hungkag na kawalan. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin ng lahat, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa bulsa ni Sofia. Isang maliit na bagay ang nahulog at gumulong patungo sa paanan ni Zubari. Ito ay isang maliit na susi, may nakasabit na pamilyar na locket na hugis puso. Ang puso ni Zubari ay tumalon. Iyon ang locket na nawala sa kanyang ina noong gabi ng aksidente. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang dumampot sa susi. Sa likod ng locket, may nakaukit na petsa at isang pangalan na hindi niya inaasahang makikita. Belen. Napatigil ang paghinga ni Zubari. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumingon kay Lola Belen na ngayon ay nakatayo sa anino. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi maipaliwanag. Isang malaking katanungan ang bumalot sa isipan ng binata. Ano ang kinalaman ng kanyang tagapagligtas sa locket ng kanyang ina? Ang katarungan ay narito na, ngunit tila may isang lihim pa na mas malalim kaysa sa yaman ng mga adami ang naghihintay na mabuksan. Ang gintong locket sa palad ni Zubari ay tila kasing bigat ng buong mundo. Ang malamig na bakal nito ay tila humihigop sa init ng kanyang balat, habang ang nakaukit na pangalang Belen ay paulit-ulit na sumasariwa sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin. Sa dulo ng bulwagan, sa ilalim ng malalabo ng ilaw, nakatayo ang matandang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Lola, bakit nasa locket ni Mama ang pangalan niyo? Ang boses ni Zubari ay halos pabulong, isang nanginginig na hininga na naghahanap ng sandigan sa gitna ng nagbabadyang unos. Lumapit si Lola Belen, ang tunog ng kanyang marahang paglakad ay may kasamang mabigat na buntong hininga. Hindi siya umiwas ng tingin. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang lawan ng lumbay at katotohanan. Hinawakan niya ang mga kamay ni Zubari. Ang mga kamay na dati ay puro pasa, ngunit ngayon ay may hawak na ng batas at katarungan. Dahil bago pa man naging abo ang lahat, Zubari, ang iyong ina at ako, kami ay magkapatid sa puso. Simula ni Lola Belen. Ang kanyang boses ay banayad na parang huling sinag ng araw. Ako ang nurse na nag-alaga sa kanya noong ipinanganak kanya. Ang locket na yan ay regalo niya sa akin bago sila umalis noong gabing iyon. Belen, ang sabi niya, kung may mangyari sa amin, ikaw ang magsisilbing bituin na gagabay sa aking anak. Ibinigay ko yan sa kanya pabalik. Bilang anting-anting, hindi ko alam na yan pala ang huling beses na mahahawakan ko ang kanyang kamay.
Ang bawat salita ay tila isang banayad na haplos sa sugat ni Zubari. Ang hinala na kanina ay tila lason ay dahan-dahang naging lunas. Ikinuwento ni Lola Belen kung paano niya sinubukang bawiin si Zubari mula kay Enisishi. Ngunit dahil sa kapangyarihan at pera ng mga Adami, siya ay nabaon sa mga pekeng kaso at pananakot. Kinailangan niyang magtago, magpalit ng pangalan, at maghintay ng tamang pagkakataon. Isang pagkakataong inabot ng halos 2 dekada. Hindi ko itinapon ang anak ko, si Ricardo, dahil sa kahihiyan, Zubari. Patuloy ng matanda, habang tumutulo ang mga luha sa kanyang kulubot na pisngi. Iniwan ko siya sa malayo, dahil alam kong papatayin siya ng mga Adami kung malaman nilang ako ang saksi sa kanilang mga krimen. Pinili kong maging isang anino para lamang mabantayan ka mula sa malayo. Ang bawat pagbisita ko sa paaralan mo, ang bawat pagkakataong tinuturuan kita. Iyon ang aking panata sa iyong ina. Napahagulgol si Zubari. Ang bigat na kanyang dinala sa loob ng maraming taon, ang pakiramdam na siya ay pinabayaan, ay tuluyan ng natunaw. Niyakap niya si Lola Belen ng napakahigpit. Ang kanilang mga hikbi ay humahalo sa katahimikan ng bulwagang naging saksi sa pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Sa likuran nila, si Ricardo at Mang Kanor ay tahimik na nakatayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kapayapaan na tila ba ang lahat ng paghihirap ay mayroon na ngayong kabuluhan. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon ng mga Adami sa Forbes Park ay tuluyan ng naibenta at ang lahat ng proceeds nito ay napunta sa pagpapatayo ng Bahay Pag-asa, isang shelter para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Si Enisishi at Sofia ay nabubulok na sa loob ng rehas. Ang kanilang mga pangalan ay naging babala na lamang sa mga taong nabulag ng kasakiman. Sa huling gabi ng kanilang paglipat sa isang payak, ngunit masayang tahanan sa probinsya, tumayo si Zubari sa beranda. Tanaw niya ang malawak na dagat at ang nagniningning na mga bituin. Wala na ang kanyang itim na toga, wala na ang kanyang mga papeles sa korte. Hawak niya ang laket ng kanyang ina sa kaliwang kamay at ang kamay ni Lola Belen sa kanan. Lola, handa na po ba kayong umuwi? Tanong ni Zubari ng may ngiti. Handa na anak, sagot ng matanda. Dahan-dahan, silang naglakad pababa ng hagdan. Ang tunog ng kanilang mga hakbang ay hindi na tunog ng pagtakas, kundi tunog ng pagsalubong sa isang bagong bukas. Ang bawat pahina ng kanyang buhay na dati ay puno ng luha, ay ngayon ay handa na para sa mga kwento ng saya, pagpapatawad at tunay na pamilya. Habang papaalis ang kanilang sasakyan, isang maliit na bata ang kumaway sa kanila mula sa tapat ng kalsada. Ang batang iyon ay may hawak na tinapay, nakangiti at malayang tumatakbo sa ilalim ng sikat ng araw. Isang paalala kay Zubari na ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay laging may pagkakataong maghilom basta't may pusong handang magsilbing bituin sa gitna ng dilim. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng nakaraang puno ng pait. Sa isang malawak na lupain sa lalawigan ng Batangas, kung saan ang simoy ng hangin ay amoy luntian at ang mga huni ng ibon ay nagsisilbing musika sa bawat umaga, nakatayo ang isang puting bahay na may malapad na beranda. Ito ang tahanan ni Zubari, isang lugar na hindi na kailanman naging saksi sa mga bulong ng takot o tunog ng susi na nagkukulong sa isang bata sa dilim. Sa ilalim ng isang malabay na punong mangga, nakaupo si Lola Belen sa isang tila tumba-tumbang gawa sa kawayan. Ang kanyang mukha ay mas maamo na ngayon. Ang mga guhit ng pag-aalala ay napalitan ng mga linya ng tawa at kapayapaan. Sa kanyang tabi ay si Mang Kanor, na bagaman mas mabagal na ang bawat hakbang, ay mayroon ng kislap sa mga mata habang tinuturuan ang isang maliit na batang lalaki na magtanim ng binhi. Ang batang yon ay si Gabriel, ang anak ni Ricardo, na itinuturing na rin ni Zubari bilang sariling pamangkin. Lumabas si Zubari mula sa bahay
Bitbit ang isang tray ng malamig na juice at ilang piraso ng bibingka. Wala na ang kaba sa kanyang boykan. Ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa isang kaluluwang nahanap na ang kanyang dulo. Habang pinapanood niya ang tawanan ng kanyang pamilya, dahan-dahang hinaplos ni Zubari ang gintong laket na nakasabit pa rin sa kanyang leeg. "Zubari, anak, halika rito," tawag ni Lola Belen ng may malambing na tinig. Lumapit ang binata at lumuhod sa paanan ng matanda upang magmano. Isang tradisyong kailanman ay hindi niya nakalimutan. Isang simbolo ng kanyang utang na loob na ngayon ay naging wagas na pagmamahal. "Lola, mukhang pagod na si Mang Kanor sa pagtuturo kay Gabriel. Baka gusto niyo nang pumasok sa loob para magpahinga?" "Hindi, anak. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong uri ng pagod. Iyong pagod na may kasamang ngiti," sagot ni Lola Belen habang hinahaplos ang buhok ni Zubari. "Naitanong ko sa sarili ko, napatawad mo na ba sila, anak?" Napatitig si Zubari sa malayo, sa puntod ng kanyang mga magulang na matatagpuan sa isang tahimik na sulok ng kanilang bakuran. "Ang pagpapatawad po ay hindi nangangahulugang nakalimutan ko ang ginawa nila, Lola. Napatawad ko na po sila Enisishi at Sofia, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang galit ay parang cabinet na madilim. Kung hindi ko ito bubuksan at lalabas, habang buhay akong mananatiling bilanggo. Ngayon, malaya na ako. Wala na akong bitbit na kahit anong kadena." Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang katahimikan na hindi nakakabingi kundi nakakahilom. Sa loob ng 5 taon, napatunayan ni Zubari na ang tunay na katarungan ay hindi lamang natatapos sa hatol ng korte o sa likod ng mga rehas. Ang tunay na katarungan ay ang pagkakaroon ng kakayahang muling tumawa nang walang halong pait, ang pagkakaroon ng pamilyang hindi katatalikuran, at ang pagbuo ng isang kinabukasang ikaw mismo ang may hawak ng panulat. Ang bahay pag-asa na itinayo niya ay naging kanlungan na ng daan-daang bata. Sa bawat batang na ililigtas niya mula sa lansangan o sa malulupit na kamay, pakiramdam ni Zubari ay muli niyang inililigtas ang sarili niya mula sa nakaraan. Ang bawat tagumpay ng mga batang yon ay ang kanyang paraan ng pasasalamat sa kanyang mga magulang. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglalatag ng kulay kahel at lilang guhit sa langit, nagtipon-tipon ang buong pamilya sa hapagkainan. Ang amoy ng mainit na sabaw at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ay tila isang banal na himno. Wala nang boses na sumisigaw, wala nang mga matang mapanghusga. Sa huling sandali bago pumasok sa loob, lumingon si Zubari sa langit. "Mama, Papa, nahanap ko na po ang bituin na sinabi niyo. Narito na po ako sa tahanang ipinangako ninyo." Isang banayad na ihip ng hangin ang humaplos sa kanyang pisngi. Tila isang huling halik mula sa kabilang buhay. Dahan-dahang isinara ni Zubari ang pinto ng kanilang tahanan, hindi upang ikulong ang sarili, kundi upang yakapin ang bawat sandali ng ligaya na sa wakas ay kanya na.